Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, iba yung background ko kasi nandito ako sa labas. Nagsuswimming yung alaga ko, so nagbabantay ako and bukas aalis na sila ng gabi kaya baka mamayang gabi busy kami, nag-i-impake sila and ang tagal mag-impake ng amo ko, isang buong araw yan siya. Kaya ako oh my god! Kaya ako yung ngayon ng alaga ko sa swimming kasi nga daw siya mag-i-impake yung amo ko. Ayan, kaya ako. And then, bakit nga ba yung mga domestic helper dito sa Hong Kong is hindi nakakaipon or baon sa utang? Bakit? Kasi isa din ako dyan. Ngayon, may utang ako, 2 bangko yan. Pero ano naman ako, in moderator. Ano yan? Pinagawa ko ng bahay, at least ako 2 years yung kontra ko, and ayun yung nagawa kong meron akong mihura or meron na akong resibo na ipakita yung 2 years ko na contract. So yung bahay is patapos na siya, konti na lang, bubong na lang, and then yung mga finishing. Pero marami-rami na din akong naipundar, and then napautang ko na din yung ate ko ng 20,000, nabilang ko na din ng cellphone yung papa ko, and then yung pamangkin ko, ganun din, nakapagpa-package na din ako or nakapagpa-box na din ako ng malaking box. And siguro yung mga nabili ko lahat dun is mga 50,000 and yung binayad ko pa. Aside from that, marami na din akong natulungan, tahimik lang, ayan. So, kapag meron akong pera, kung merong may namatay na hospital, ganyan-ganyan, tahimik lang akong tumutulong. Kasi, kung meron lang akong extra, and nakakapag-shopping din ako, at least marami na akong damit dito. So, ang question is, bakit hindi nakakaipon yung mga Pilipino dito sa Hong Kong? Kasi nga, marami ditong tukso. Number 1 is kapag day off mo, kasi every week yung day off dito, kapag day off mo, meron kang barkada, and yung barkada na yun is mahilig gumala, katulad namin. So, minsan yung pamasahe papunta sa galaan namin is nasa 50 or 70 Hong Kong dollar. Meron pang ang umabot ng 120 Hong Kong dollar, isang araw lang namin yung nagala. Pumunta kami ng Big Buddha, and sumakay kami ng bus, una train from here sa tinitirahan ko, Sham Shui Po, to Tong Chong, and from Tong Chong sumakay na naman kami ng bus papuntang Big Buddha. Hindi ko lang nakalimutan ko kung anong station yung inanuhan namin, yung bus stop na binabaan namin, pero nag-hike muna kami. Marami naman kaming pinuntahan ng araw na yun, buong isang araw, pagod kami. So nagsimula kami alas 7 ng umaga, natapos kami alas 7 ng gabi na nakauwi sa bahay. So from Big Buddha, nag-hike muna kami buong araw, nag-Buwis Dugtit, naglantaw peak, and then pagbaba doon kami sa Big Buddha, and then sa mga wisdom path ba yun, yung parang mga kahoy na nakatayo. And then, ang pamasahe noon is times 2 kasi nga holiday. Kaya huwag kayong pumunta ng Big Buddha kasi yung bus nila doon kapag holiday, nagta-times 2 yung bayad. Halimbawa, 12 lang yan, magiging 24 yung babayaran mo. And also, kaya hindi nakakaipon yung mga domestic helper dito sa Hong Kong. Maraming tukso. Halimbawa, yan, sa day off na yon, nakakagala ka. Pagkain. Ang pagkain is mahal dito. Kaya sabi ng ibang nasa Pinas na ang hayahay doon ng buhay namin dito. Kasi Jollibee tsaka McDo yung kinakain. Guys, ayun na yung mura dito. Mahal na yung iba. Mura na yan. Merong 49 Hong Kong dollar. Ano na yun, may kanin and may ulam. KFC, 58, 4 na chicken, 2 roasted and 2 fried chicken, and then rice, and then drinks. So, mahal talaga dito. And kakain ka umaga, tanghalian, hapunan. Buti ako, kumakain ako tanghalian na lang. And hapunan ko, dumidiskarte na lang ako. Minsan, bago ako mag-day off, halimbawa, Saturday yung day off ko, Friday ng gabi, pag nagsasaing ako, kapag dyan kami kumakain, dinadagdagan ko kasi yung kanin na matitira nun, yun yung hinahapunan ko kinabukasan. And dadagdagan ko na lang yan, bibili na lang ako ng ulam. Meron ditong mga Chinese na nagbibenta ng fried chicken na 14 Hong Kong dollar, 2 pakpak na yun. Yun yung binibili ko para makatipid ako. And aside from that, hindi nakakaipon yung mga dito sa Hong Kong kasi yung iba is nagbabar or naggigimik. So, guilty ako dyan. Nagbar ako pero 3 beses lang. 3 beses lang ako nagbar, and meron akong naging kaibigan doon, babae. So, every punta ko doon, nandun siya. And magugulat na lang ako, tatabi na yan siya sa akin and sasayaw na.
So, parang siya, every day, every week siyang nandun, every week siyang sumasayaw. Nakita ko dalawa lang sila always. Pareho silang babae. And yung isang babae is hindi mahilig sumayaw. Nandun lang siya sa upuan, nakaupo. And siya, hilig niyang sumayaw. Gusto niyang sumayaw kasi wala nga siyang kasama. Kaya pag nakikita niya akong nandun, dumidikit yan agad. Kaya sabi ng kaibigan ko, kilala mo? Sabi niya gano'n. Sabi ko, oo. Ayan. So, pinapabayaan na siya. Pero kasi, ayun nga, tinatanong niya ako, nag-request ka na ng song? Kasi alam niya na nagre-request ako budots agad. Kasi yun yung hilig ko. So, tawag nito, kaya yun, parati siya, alam ko every week siyang nandun. Kasi nga, hindi kami every week nandoon. Minsan sa isang buwan, isang beses lang kami nandun. And 3 buwan na akong bago, halimbawa, ngayong buwan, isa. Sunod na buwan, isa uli. Sunod na buwan, isa uli. So, sa 3 beses na yun, 3 beses ko siyang nakita. So, ibig sabihin, halos every week siyang nandoon. Kasi, parati. Kaya sabi na ng kaibigan ko, na daw parang naging kaibigan ko na nga daw yun. Kasi nakikita niya na more on sayaw lang kami, hindi kami nakikipaglandian sa lalaki, hindi kami nakikipaghalikan doon. Meron kasing ibang mga Pinay na parang, alam mo yung ano ba yun? Parang sa amin kasi ng mga Ilonggo, dalok-dalok. Parang, alam mo yung ang siba, nakikipaghalikan doon sa itik sa gitna ng dance floor. Parang, hindi kayo nandire? Hindi nyo pa napanood yung video na nandidiri kayo doon sa lalaki na inano nila yung babae, inabuso nila. So parang doon pa lang pag nakikita ko na sila, I feel, alam mo yun, naiinis ako sa kanila. Parang lahat na sila. Hindi naman sa dapat lahat sila dapat ganun yung ugali, di ba? Pero parang naiinis ako. Ayoko makipagkaibigan sa kanila. Next is, maano ka talaga dito sa Hong Kong, hindi ka makakaipon kasi nga maraming murang dito, mga damit, ukay. So kami guys, nakakaubos kami minsan ng 100 Hong Kong dollar, ukay lang yan. Ilalagay ko dito sa thumbnail yung suot ko na pantalon na kulay pink. Uso yan ngayon, 10 Hong Kong dollar lang yan, sa pera natin 70 pesos. So ganun kamura dito. Giordano nga, may nakita ko nakaraan t-shirt bago pa, bibilhin ko sana kaso wala yung nagtitinda, kaya iniwan ko. 10 Hong Kong dollar lang. Mostly dito sa Shamshoy ko, 10 Hong Kong dollar lang yung mga bilihin. And ang dami mo nang mabibili sa 100 Hong Kong dollar mo. Kaya pag minsan wala kaming ginagawa sa buhay, doon kami napupunta, nag-uukay-ukay kami. Isa din yun sa mga weakness namin. Napapaukay-ukay kami doon. And basta magaling kang pumili, makakakuha ka ng magagandang mga damit. Ayan. Next is, kaya hindi ka makakaipon dito sa Hong Kong kasi nga yung mga pamilya sa Pilipinas, iniisip nila hayahay tayo dito. Kasi syempre, nagpo-post tayo ng mga, syempre, kapag day off, kailangan nating relax. So, magpo-post tayo ng maganda yung damit natin. Minsan na nga lang tayo makasuot ng magandang damit and also makakagala. Yung kuya ko, alam mo ba, tumawag. Alam ko na yon, nangihingi ng pera. Hindi naman niya sinabing direkta, pero kasi kung may utang ka, alam mo na, mangihingi yun. Hindi yun nakipag-usap sa akin. Last na tumawag yun sa akin, December. Ayun yung ako pa tumawag kasi nga bibigyan ko sila ng pamasko. So, tumawag siya. Inunahan ko na, sinabi ko sa kanya na wala akong pera ngayon kasi nga naubo sa bahay. Puro utang yung natira. Binabayad ko yung sweldo ko sa utang. Kaya hindi na siya nanghingi. Naunahan ko na. Kaya iniisip ng iba, kaya walang ipon din yung mga domestic helper or yung mga OFW dito. Kasi nga, halos lahat ng mga pamilya sa Pilipinas, iniisip hayahay dito, nanghihingi. Yung naging kaibigan ko nga na bago, pinsan niya na, nanghingi sa kanya ng pera, pang-enroll daw ng anak. Sabi ko, pinsan mo na yun. Sabi niya, first kasi naman. Pero kasi hindi. Kapatid ko nga, hindi nga ako nagbibigay masyado. Kung hindi lang talaga na yung may sobra ako. Pero hindi yung kahit pinsan ko, wala akong obligasyon sa kanila. Kaya hindi rin nakakaipon yung mga dito kasi masyadong maawain. Next is, yun nga, mga palainom, yung mga nakatambay sa park. Isa din yan sa hindi sila nakakaipon kasi nga, ubos biyaya pag uminom talaga sila malala. Alam mo yung party, pagka may celebration, birthday, ganyan. Pinaghahandaan talaga yan. Kahit nga nung celebration ng birthday namin, ang daming handa din eh. Tapos, ayun, hindi ka rin makakaipon kasi nga inom-inom. And paano kung malakas yung tolerance mo sa sa alcohol, edi mas marami kang mainom. So, ang nun is, yun nga, marami-rami kayong magagastos. Marami ditong pag-aanuhan sa Hong Kong, nandun yung magsha-shopping ka,
magagala ka, hiking, swimming pool, marami dito, marami kang pwedeng alam mo yon, mag-skating ka, mag-buffet ka, marami dito mga ano sa Hong Kong, tukso, kaya minsan wala din talagang maipon. Yung kaibigan ko nga, buti na lang, may mga napundar-pundar sila, kaya dito, ano talaga yung utang sa bangko din, isa din yan sa hindi tayo makakaipon. Ako, guilty. Kasi nga, aside from binabayaran mo yung inutang mo, may interest yun, and malaki-laki yung interest. Sa 28,000 ko ata, parang 6,000 Hong Kong dollar ata yung interest nun, sobra isang buwan kong sahod. O, diba? Kaya hindi rin nakakaipon kasi nga inutang mo yung perang pinang-ano mo, yung tubo nun, babayaran mo din. Kaya, hindi kayo magtataka kung bakit halos sapat lang yung pera namin dito kasi nga marami kaming binabayaran utang. Ako malala guys, meron pa akong binabayaran sa Shopee. Tapos may S-loan pa ako, may G-loan pa ako. Every month yan, binabayaran ko kasi 12 months yung kinuha. Kung ginagawa ko, sinisipagan ko na lang mag-YouTube kasi yun yung pinapambayad ko sa mga online ko na utang. Ayan, so mahirap dito guys, iniisip ng iba, lalo yung mga Pilipino na pamilya natin sa Pinas. Akala nila ang sarap-sarap ng buhay natin dito sa Hong Kong. Hindi nila alam lahat-lahat na ginagawa na natin para lang mag-okay-okay yung buhay natin, or para alam mo yun, ayoko kasi na walang mapuntahan yung sahod ko, yung pera ko, kaya inutang ko talaga para mabuo ko ng gawa yung bahay, pero hindi pa rin. Pero pinagsisikapan ko, ngayon ino-offeran ako ng G-loan, 35,000. Bahala siya dyan, hindi ko kinuha. Basta as long as pagka-emergency na lang siguro kukunin. As long as masaya tayo dito guys, pero isipin natin pagod tayo, kaya kailangan makaipon din tayo. Yun yung sinasabi ko, yung SSS ko na tenga yung hulog doon, nasa 99 months na ata. So sayang yun, pagpapatuloy ko. Kailangan may mga insurance tayo, SSS, ayan. And then yung insurance ng iba, ganyan. And then pag-ibig, PhilHealth, okay naman na. May PhilHealth naman na ako. So, ayan, eto pala yung alaga ko dito. Ayan sila nagsuswimming. Ayan, tapos nandito ako. Ang galing na ng alaga ko mag-swimming. Ang galing niya na. Ayun lang guys. So thank you for watching, and kayo sikapin nyo talagang makaipon. Huwag kayong ding magpauto. Meron kasing iba na nakikipag-jowa dito sa Hong Kong nagpapauto sa lalaki. Isa yan sa red flag. Huwag nyong sayangan yung pinaghirapan nyo para sa ibang tao or para ibigay sa ibang tao. Okay? Know your worth, char. Ayan, thank you for watching and love you all. Bye-bye.